at least you can have an idea na mayroong hindi magandang namumuo o there is something wrong doon sa mga relasyon sa loob ng PCO at malamang ay isa ito sa mga dynamics ng sinasabi ni Attorney Trixie na pinapakialaman niya ng asawa niya ni Marcos na si Lisa Araneta ang pagpapatakbo sa araw-araw na administrasyon ng Office of the Presidential Communications Office at hindi ikaw ang secretary talaga dyan, kundi ang si Lisa Araneta Marcos. Yun ang itinuturo ayon sa mga nakukuha nating mga revelations ng mga dumaan dyan sa opisina na ito. No? Even ang isang undersecretary na matino at maayos, no? na nakakausap natin, dalawa yon, isang babae na galing dati sa media din, sa television, hindi ko nasasabihin po yung pangalan. Ang isa po ay naging operator nila at naging parang isa sa focus or focal person nila noong kampanya, lalaki naman ito. At sinasabi nga nila na hindi basta-basta po na ma-assign ka dyan, lalo na nasa Malacanang ang opisina ng Presidential Communications Office, ay pinapakialaman po yan at parang dalawa ang boss mo, hindi lang si Marcos Jr., kundi ito pang de facto president na nag-aastang pangulo din at siyang talagang nagpapatakbo ng gobyerno ni Marcos o isa sa nagpapatakbo sa gobyerno ni Marcos bagamat hindi siya elected, itong si Lisa Araneta Marcos. Nag-resign po ngayong araw na ito, but effective pa noong letter of resignation niya noong February 5. So mga almost 2 weeks at nalaman natin na nagbitiw na pala sa kanyang pagiging Presidential Secretary for Press and Media. Kaya siya tinatawag na Presidential Communications Office. Itong si Cesar Chavez. Nanggaling po ito dati sa pribadong sektor. Naging isa itong broadcaster at I think he was connected before with DZRH, Manila Broadcasting Company. At naging na-appoint din ito sa Train and Railway Administration, no? Bago siya mapunta sa Presidential Communications Office. So tatlo na po ang dumaan na Presidential Communications Officer o Press Secretary ni Marcos Jr. Ang una po si Attorney Trixie, nag-resign din po ito. Ang pangalawa si Cheloy Garafil, nag-resign ito at na-transfer doon sa Manila Economic and Cultural Office o ito yung ating ginagamit na parang diplomatic office para po sa pakikipag-ugnayan sa bansang Taiwan. Ayan. So pangatlo po ito, si Cesar Chavez. At wala pa nga hindi pa umiinit ang kanyang puwet sa kanyang pagiging Presidential Communications Office Secretary. September lang siya pumasok bilang acting secretary. Hindi pa yata ito siya nako-confirm sa Commission on Appointment. Ito, nagbitiw na. At February 5 pa po siya umalis bilang Press Secretary or Presidential Communications Office Secretary ni Ginoong Marcos. Bakit po kaya? Sabi niya doon sa balita na siya ay nagbitiw dahil po hindi niya na-meet ang expectation o ang mga output or ang mga trabaho na ini-expect na gawin niya bilang Presidential Communications Office Secretary. Walang detalye po ito, pero at least you can have an idea na mayroong hindi magandang namumuo o there is something wrong doon sa mga relasyon sa loob ng PCO at malamang ay isa ito sa mga dynamics ng sinasabi ni Attorney Trixie na pinapakialaman niya ng asawa niya ni Marcos na si Lisa Araneta ang pagpapatakbo sa araw-araw na administrasyon ng Office of the Presidential Communications Office at hindi ikaw ang secretary talaga dyan, kundi ang si Lisa Araneta Marcos. Yun ang itinuturo ayon sa mga nakukuha nating mga revelations ng mga dumaan dyan sa opisina na ito. No? Even ang isang undersecretary na matino at maayos, no? na nakakausap natin, dalawa yon, isang babae na galing dati sa media din, sa television, hindi ko nasasabihin po yung pangalan. Ang isa po ay naging operator nila at naging parang isa sa focus or focal person nila noong kampanya, lalaki naman ito. At sinasabi nga nila na hindi basta-basta po
na ma-assign ka diyan, lalo na nasa Malacanang ang opisina ng Presidential Communications Office, eh pinapakialaman po 'yan at parang dalawa ang boss mo, hindi lang si Marcos Jr., kundi ito pang de facto president na nag-aastang pangulo din at siyang talagang nagpapatakbo ng gobyerno ni Marcos o isa sa nagpapatakbo sa gobyerno ni Marcos bagamat hindi siya elected, itong si Lisa Araneta Marcos. So, masisense mo talaga. You can have a very basic fundamental analysis that something is not good going through along the office of the Presidential Communications Office. In less than 3 years, tatlo ang dumaan na mga press secretary or secretary for the Presidential Communications Office at hindi tumatagal itong si Cesar Chavez ang pinakahuli, umabot lang yata siya ng 5 buwan, no, diyan sa loob ng Presidential Communications Office. So something really is happening at mukhang may katotohanan ayon nga sa ating nakukuhang mga impormasyon from the inside experience ng mga dumaan dyan, dalawang undersecretary ang nakausap natin. The dynamics there is hindi naman talaga si Marcos na nagpapatakbo ng araw-araw na mga administrasyon sa Office of the President kundi si Lisa. At lahat pinapakialaman niya, siguro hindi niya lang mapakialaman yung doon kay Lucas Bersamin kasi yun ay naging Supreme Court Chief Justice, no? At syempre may power play talagang nagaganap. Very clear na hindi po kontrolado ni Marcos ang pagpapatakbo ng buong gobyerno sapagkat marami pong mga levers of power na gusto pong makialam na wala namang formal na kapangyarihang itinalaga o ipinagkaloob ang taong bayan. Hindi man to elected, hindi man to appointed itong si Lisa Araneta Marcos. But according to revelations of those who happen to know yung direct knowledge nila sa loob ng dynamic sa Malacanang, sobra pa po kay Cleopatra pag umasta ito. Si Lisa Araneta Marcos, kung ang pag-uusapan ay pangingialam sa pagpapatakbo at pamumuno ng pamahalaan, even though she is not given that mandate as a president. She was never elected, she was never a candidate, at she was never given that mandate from the very start, no? Pero syempre, ang kanyang access to power through kay Marcos Jr., no? Ginagawa kasi silang tagapagtakip ng butas, no? Yung PCO, tama nga eh. Ginagawa sila mag-announce lang ng mga scheduled activities. Wala naman talagang communication silang ginagawa. Para po may paliwanag sa taong bayan ang mga mahahalaga na mga usapin at mga issues and even mga iskandalo na sumusulpot at nagiging bahagi po ng administrasyon ni Marcos. Halimbawa, they are not even explaining bakit walang report si Marcos Jr. sa kanyang super pet project na Maharlika Diskarte Fund na 500 billion pesos. Dapat pinapaliwanag yan ng Presidential Communications Office. Wala. At ngayon, ang Supreme Court ay nagmamando sa Central Bank, sa Land Bank of the Philippines at sa Development Bank of the Philippines na magpaliwanag kung bakit ano ang nangyari sa pondo ng bayan na napakalaki. I think ang sa Land Bank was 50 billion and ang sa Development Bank of the Philippines was I think 125 or almost 100 billion pesos. And then ang sa Central Bank pa at iba pang mga pondong pinagkuhanan ng pagtitipon para sa isang diskarte, bulok na style na kunwari ay sovereign wealth or sovereign investment fund. Ngayon, mismo ang International Monetary Fund ang nagsasabi na walang direksyon at walang kasiguruhan ang pera na inilagak po ng ating nangungunang mga government financing institutions like Land Bank of the Philippines and Development Bank of the Philippines. Alam niyo po ba na ang Land Bank ngayon ay nagbebenta po ng surety bond. Kapag nagbibenta ka po ng surety bond, ibig sabihin po niyan ay nangungutang ka sa mga depositors at sa mga kliyente sa publiko. Kasi ang bond na yan o yung treasury bond na sinasabi, not surety bond but treasury bond, yung treasury bond na yan ay magagamit mo yan as parang stock investment mo sa bangko. Imo-monetize mo. So pag binibili mo, nagbibigay ka o nagfo-fuse in ka, you're using infusement of capitalization sa isang institusyon and for that matter, yung land bank.
Yun ang dahilan kung bakit nawawalan siya ng pondo. Kaya para hindi siya magbangkarote, at sabi ko nga, ang no less than the International Monetary Fund and ang World Bank mismo, nakikita nilang ganitong questionable na mga very, very fluid and unstable na pagpapalabas ng pondong 50 billion pesos mula sa Land Bank, na dapat yan ay para sa modernisasyon ng agrikultura at pag-sustain ng ating mga kailangan na maging matatag ang ating agricultural sector. Thank you sa pagpapakulay ha. Na-appreciate po ni Ka Eric. Hindi ko nakita yung pangalan. Okay. Maraming salamat po sa pagpapakulay. Okay. I appreciate so much. So, ang Land Bank po at ang Development Bank of the Philippines ay mga pangunahing financial institutions ng ating gobyerno at humigit kumulang 125 or almost 150 billion pesos po ang pondo na inilagak nila sa Maharlika Diskarte Fund. At ito ay hindi man lang ipinapaliwanag ng Presidential Communications Office. Anong nangyari dito? Dito sa nakakaduda na super pet project ni Ginoong Marcos at nila Martin Romualdez na Maharlika Diskarte Fund. Walang opisina, walang report, walang updates, nada. Hindi rin po nagpapaliwanag itong Presidential Communications Office kung bakit po ganun ang nangyari dito sa naging konsesyon na nakuha ng San Miguel Infrastructure Corporation nila Ramon Ang, kung bakit nagsipagtaasan po ang mga singil sa airport, mga paniningil sa mga taxi at mga airport and vehicle services sa nagtaasan ng hanggang 400 to 600% ang kanilang concession payment.